Tara, samahan mo ako magluto nitong masarap na pinakbet na meron pang crispy na topping na pork bagnet from Ilocos. Ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano mga ingredients nito, pati na rin kung paano lutuin. Pisahan na po natin. Unang step na gagawin natin ay i-fry natin ang ating crispy bagnet para mas maging crispy ito. So, bubuksan natin ang kalan, iseset ito sa medium fire at syempre maglalagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Pwede tayong gumamit ng fresh oil, pwede rin namang used oil as long as malinis pa siya. Ayan, dahil mainit ang ating cooking oil, ay nilagay na natin syempre ang ating bagnet. Dati nang luto itong bagnet natin, pero dahil nilagay natin siya sa freezer, ay kailangan natin siyang i-reheat or gawing crispy ulit. Galing nga pala sa Ilocos itong bagnet na ito, and isa ito sa mga special recipes nila na binabalik-balikan talaga ng mga turista doon. So, shoutout kung taga Ilocos ka. And yes, pwede na natin siyang baliktarin dahil okay na yung kabilang side. Crispy na yung kabilang side and golden brown na rin as you can see. Dahil luto na both sides, ilagay na natin siya sa strainer para tumulo yung taba. Ayan, ipapakita ko lang very quick kung paano natin hiwain itong ating crispy bagnet. Ganyan lang yung portion or slices niya. Tapos itatop natin to siya after natin maluto. So, mag-umpisa na ulit tayong magluto ng ating pinakbet at this time. So, buksan ang kalan, iset ito sa medium fire at syempre, hintayin na matanggal yung tubig. So, wala na siyang tubig. At mainit na rin yung ating pan. So, pwede na tayong maglagay ng katamtamang dami ng cooking oil. Ayan. So, yung cooking oil na yan ay galing din doon sa pinagprituhan natin ng pork bagnet kanina. Saute na natin ngayon ang ating white na sibuyas. Isunod na natin ang ating garlic. Next ay ang ating kamatis. Durug-durugin po natin to siya para lumabas yung kanyang katas. Ganyan. Ilagay na natin ang ating pork cube. At this point, ilagay na natin ang ating bagoong. Homemade po yan. Tapos, ilagay na natin ang ating kalabasa. Takpan po natin ito saglit. Tapos, buksan ulit natin para ilagay ang ating tubig na 1 baso. Katamtamang dami lang ng tubig ang nilagay natin para lumambot ito ang ating mga gulay. Una nating nilagay ay ang ating kalabasa kasi medyo matigas to siya. Takpan ulit natin hanggang sa kumulo. So, ayan, as you can see, kulo na siya. So, ilalagay na natin ang natitira nating gulay. So, nandyan na yung okra, yung string beans, talong, pati na rin yung ating bitter gourd or yung ampalaya. Tapos, imekos-mekos lang natin yan. As you can see, halos luto na yung ating ingredients, pero tatakpan muna natin para iluto yung mga gulay. So, yan. At this point, luto na siya. So, ito na yung ating final recipe. Sobrang sarap po nito. And syempre, mas special siya kasi meron siyang special na toppings. So, here is the final product. Sana po nagustuhan ninyo. Comment, like, and share for more. Happy eating! Bye!